Hello guys, welcome back dito sa Usapang Relohan at sa video ng ito magpapalit tayo ng makina ng isang Seiko Quartz. I-replace machine natin siya kasi yung makina nito guys, nag-leak yung battery niya at pagkatapos mag-leak, nag-CM ito dun sa kanya circuit at tuluyang nasira yung talagang makina niya. Kaya maglalagay tayo guys ng isang makinang original din na pang replacement para magamit ulit yung relo. At ito nga guys ang ginagawa ko kapag nagpapalit ako ng machine ng isang di bateriyang relo. Bago tayo magsimula sa ating video, huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pakihit mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa Usapang Relohan. At ayun na guys, magsimula na tayo sa video. Isang Seiko Quartz ladies watch. Ang gagawin ko nga guys dito sa bidyong ito, papalitan ko siya ng makina kasi na-damage yung kanyang circuit. Kasi nga guys, yung dating battery nito nag-leak. Kaya nabulok yung kanyang circuit at tuluyan ng na-damage. At sa ganito nga guys na makina, ang makina nito guys ay BC11. Kapag ka ganito guys ang makina at na water damage, matik na yan guys. Replace machine ang kailangan para tumino o maayos itong relong katulad nito. Okay guys, na ito guys yung bago nating VC11 na machine. At ito guys ang ilalagay natin dito sa Seiko Quartz na ito. Kaparehas ito guys nung dati niyang makina. Ito guys, makinang ito, brand new ito, kaya siguradong walang palpak. And guys, i-assemble na natin yung isang set ng kamay nitong Seiko Quartz. At kailangan pantay at nasa timing yung paglalagay ng kamay. Ayun guys, testing. Okay guys, ayun gumagana yung ating nilagay na bagong makina. At syempre, paka-testing ng makina, pwede na itong ilagay sa kanyang case. Ayun guys, sarahan na natin itong relo. At ayun, umaandar na siya at nagfa-function ng maayos. Okay na itong Seiko Quartz. At kung may natutunan ka sa bidyong ito, paki-comment po naman sa baba at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood guys.